Magandang umaga po at isang maligayang pagsamba sa araw ng Lord's Day. At thankfully, nandito tayo ulit para makinig ng salita ng Diyos at pasasalamat din ng isang oportunidad na makapag-share ng salita ng Diyos sa simbahan ito. Okay, bago po tayo pumunta sa topic at mga susunod na mga pagpapahayag ng salita ng Diyos, manalangin muna tayo. Ama na nasa langit, kami ay lumalapit sa inyo, sa inyong kabanal-banalan, sa pamamagitan ng anak niyo na si Jesucristo, sa kanyang naka-accomplish sa cross. Kami ngayon, inaalala ang nangyaring yon sa araw ng pagsambang to. Papasalamat po kami sa mga nagdaan na ang araw, sinustain nyo kami, inalagaan at binigyan rin ng mga biyaya. At ngayon, kami makikinig at ipinapanalangin ko rin po ang inyong lingkod na ingatan niyo po ako na huwag sana magkamali at naway ang maintindihan lamang ng iglesia na ito yung salita ninyo na truth, yung katotohanan na sinasabi nyo sa Biblia mula pa nung lumang tipan hanggang dumating ang bagong tipan. Ang consistent ng pagligtas nyo sa mga hinirang nyo. Naway ma-apply namin to sa buhay naming Kristiyano at maging ma-edify ang mga tao at makita namin sa bandang huli si Kristo ang tumupad ng mga to na mahat na inaasahan ng lumang tipan. At ito'y pinapanalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Right, thank you for attending itong Adult Sunday School para lamang po siyang review about the topic. So, through Israel, a new Exodus fulfilled in Christ. So, alam na natin yung salitang Exodus na yan. Paulit-ulit yan. So, let's do a recap muna sa nangyaring last week. Kasi napag-usapan natin yung about the Son of God, yung temang yun, sonship. Alam natin na yung sonship, ang totoong anak ng Diyos, tinupad ni Kristo yon. Kung ano yung dapat sana gawin ng Israel, nagawa ni Kristo. So, ibig sabihin, yung meaning ng Israel, hindi siya land, blood, o nation, kundi yung totoong anak ng Diyos na faithful sa kanyang Ama. Maliwanag yun. So, ngayon, bago tayo mag-proceed sa question, so, it's the same topic rin na kung saan hindi natin maiaalis na hanggang ngayon may epekto pa rin yung giyera ng Middle East. At isa sa mga effects niyan, yung electric bill na kamahal-mahal. Kasi nagulat ako sa electric bill ko eh. Ang katwiran ng nila, kasi presyo daw sa taas ng presyo ng mga gasolina. Tapos marami pang reklamo na yung mga pantawid program, yung mga yan. So, kaya dinidiscuss pa rin natin to kasi relevant. Kasi isa sa mga player doon, Israel. So, kailangan natin talagang tutukan natin, maintindihan maigi yung aspetong yun. Ano ba yung totoong meaning ng Israel? Kasi last week, sinabi ko, nire-reenact daw ni Christ yung ginagawa ng Israel. So, ang tanong sumunod dito, paano pinakita to ng mga New Testament authors? Siyempre, kapag nag-claim ka na ang sabi ganito, dapat ipakita mo sa Bible. Paano niya nire-reenact? Kasi ang abstract yun eh. Sasabihin nila, ano siya, totoong anak ng Diyos. Yes. Then, nasan sa Bible na yung reenactment? Paano, parang, okay, let's have a Disney theme motif. Paano pinapakita yung Exodus motif? Inuulit doon sa mga sinusulat ng New Testament author. So, nasan sa Bible yun? May motif eh, may theme. Tulad nangyari ginawa ng Young Pro na meron kaming Disney theme. Kung malimutan nyo kasi, sa church, nagkakaroon ng Disney attire. Medyo, yun.
Kakaiba sa akin. Pero anyway, so yun yung team. Ganun lang din yung point. Nasaan sa Bible yung temang yon na inuulit ni Kristo at related to sa Exodus? Nasaan yun? Siyempre, magagawa ka ng claim, pakita mo sa Bible. Okay. Yun yung tanong. Kasi we cannot say something abstract na wala namang warrant. Okay. Ang introduction muna tayo. Since you know already na may new Exodus sa topic, salitang word na Exodus. So, familiar na tayo, ang daming mga palabas, Prince of Egypt, mga ganyan, some cartoons. Dami ng mga pelikula sa Exodus. Introduction muna, yung salitang Exodus, yung Yetzia tsaka Yetzia, Hebrew word, departure. Hindi natin ang concept ng Exodus. So, ang konsepto sa Exodus, departure. Ang illustration, para kang nasa departure ng aeroplano, yung pumunta ka sa airplane, pumunta ka sa NAIA, kukuha ka ng boarding pass, nandun yung departure gate. So, pumuntahan mo yun. Kasi kapag hindi mo pinuntahan yun, iwan ka sa aeroplano mo. Kawawa ka kasi, ewan ko, paano yun? Ewan ko, na-experience nyo, naiiwanan kayo aeroplano dahil minsan kasi sa departure, sobrang sarap mo dun nakakapag-relax ka eh. Hanggang nalimutan mo na may naantay ka ng aeroplano. At tawag ng tawag yung attendant doon. Nandiyan na aeroplano. Ikaw, nakatulog na doon. So, iwan ka. So, yung point na departure. Aalis ka mula doon, illustration, sa airport, sasakay ka sa aeroplano para umalis. Ganon yung konsepto ng Exodus. From this place, pupunta ka doon sa isang lugar. Sabi ni Carson, the Bible refers Exodus to restore Israel with Yahweh. So, ang concept ng Exodus, restoration ng Israel kay Yahweh. Nakita natin last time, merong mandato Israel, ang gusto talaga ng Exodus, i-restore yung relasyon na yon. Parang Christian, gusto ma-restore yung relasyon ng Ama tsaka yung mga tao niya dati sa Genesis 1. Nagkasala eh. So, i-restore niya. May explain to mamaya. Ngayon, nag-start siya. Siyempre, kung may departure, may origin muna. So, nag-start siya sa story ni Adam and Eve, yung garden. So, nagkasala tao, na-exile. So, sabi nga ni Carson, restoration. So, kailangan i-restore yung relasyon ng tao pati ng Diyos. At ito, isang komentaryo ni J.K. Bill, isa siyang scholar sa New Testament. Presbyterian na isang scholar. Itong new Exodus na to, isang major theme. Isa siyang aspeto sa New Testament na napaka-pervasive, major. Ibig sabihin, makikita natin yung tema nandun sa New Testament. Yun ang sabi ni J.K. Bill. So, as we goes on, makikita natin yun. Okay, story recap again. Exodus, familiar na tayo dyan sa story yan. At I can say na yung kay Abraham, nag-prefigured. In a sense na, sabi ni Lord, sa Genesis 12 verse 1, kay Abram, hindi pa siya naano ni Abraham dun eh. Go from your country. Punta ka daw from your country. And the father's household to the land I will show you. May papakita siyang land. So from this place, pumunta siya doon. Ano yung place na yun? So, sabi sa Genesis 15 verse 6 to 7, yun yung land ng Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. So, dito pa lang, so, tinawag siya sa Ur, pumunta siya doon sa land. So, depart. And si God ang nagpa-depart kay Abraham, para pakita sa kanya yung land. So, sana kuha natin yung concept. Yun lang naman yung simpleng ibig sabihin nun eh. Depart from this place, going to the next place. Ngayon, i-apply natin yung Exodus sa nation ng Israel. Ay, sorry. Sorry. Sorry, napindot ko. Ngayon, sa nation, alam natin, yung Festival of the Unleavened Bread, sunod niyan,
if you study the book of Exodus, sunod niyan yung Passover. Yung salitang out of Egypt is a reminder to the Israel na itong sineselebrate nila is going back to what happened na gumalis sila sa Egypto. I-redeem sila eh. Parang iaalis sila sa land ng Egypt doon sa promised land. Lagi yan sinasabi, out of Egypt, even the Passover, Pasqua. Yung salita niyan, even the giving of the law sa Exodus 20, nandun yun, the Lord God who take you out of Egypt. It's a constant reminder yan sa bansa ng Israel. So, yan, it's a reminder to the nation. Paano sila pinakawalan? Okay, as an example again sa Exodus story is the Exodus 14:12-14. Ang sabi diyan, nung nakawala na sila, di ba, sabi ni Pharaoh, diyan sa Exodus 14, parang nagkamali daw sila sa papakawala sa mga Israel. Habulin natin daw. Tapos, yung mga Israel, natrap sila. Ayun na yung Red Sea. Wala silang pupuntahan. Ayun na, nagre-reklamo na sila. Di ba? Ayoko na, bakit nyo ako pinakawalan? Sabi, leave us alone. Leave us serve the Egyptian. So, pinakawalan na, pumunta ulit na naman sa Egypto. Tapos si Moses nag-insist. Ito na yung deliverance. Pinapakita na ni Lord yung deliverance. Ipapakita niya yung power. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Referring to the Israelites. Kasi nagmumurmur na sila mga Israelites dun eh. Ito na yung Red Sea, natrap na sila. Ito na yung hinahabol na sila ng mga ng mga Egyptians. And ito na, nagsisimula na yung pagdududa. And then, in-affirm ni Moses, sinabi ni Moses na ito na yung deliverance. Yung crossing of the Red Sea, yun na yung deliverance nun. Pinakita na eh. Yan, familiar tayo sa story na yan. Yan. Okay, ang point lang naman nito, Abraham's journey prefigured Exodus. So, yung konsepto ng Exodus, parang pinakita na rin una kay Abraham. Tapos, kay Israel as a nation, yung pagpapakawala ng mga Israel under the slavery ng Egypt, pinakawalan sila. Through Moses, umalis sila at pinakitaan silang deliverance o rescue mula doon sa bondage ng mga Egyptians. Pero, nagpakita pa rin ng unbelief ang Israel. So, sabi nga nila, pinakataan mo ng kabutihan, ang ni Lord, nagpakita na ng grasya si Lord doon sa papakawala ng mga Israelites doon sa Egypt. Hindi pa rin sila niniwala nung nagigipit na sila. So, yan. Diyan pa lang, sin ng mga Israelites na nagpakita. So, okay. Kung I think narinig nyo na rin to, itong new Exodus actually, na sa Isaiah 40-60, kung babasahin nyo, if you have time to read it, I'm not going to narrate everything kasi ubos ang oras natin dito. Exposition ko pa yung lahat. Ang concept ng new Exodus is not actually new in a sense na yung pattern na pagliligtas sa Israel parang nakikita rin ni Isaiah. Kasi sa immediate context ng chapter 40-60, binigay ito ni Isaiah kasi wala nang kawala ang Israel sa pagsasakop ng Babylonians. Talagang, grim, this is it. Ito na yung kanilang future. Masasakop sila ng Babylonians. Pero may nakita sa Isaiah na something to the future, na ililigtas ulit sila ni Yahweh. Nagbigay siya ng comfort. Ayun sa Isaiah 40, verse 1-2. Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed. So, meron daw hard service. Take note, hindi pa sila ito nasasakopan, nakikita pa lang ito ni Isaiah. Nung sinusulat to, immediate na talaga na masasakop na sila Babylonians. Pero, after all the trials, if you have more time,
Basahin yung buong chapter ng Daniel, yung 70 weeks. Yung makakawala na sila sa Babylon, lahat ng Israelites, nabasa yan. Inaasahan nila yan. Even Jeremiah alludes, bumabalik kay Isaiah. Even si Daniel, na-expect nila kasi nila yan, na after all the hardship, at after all the sin na bayaran sa pamamagitan ng pagpaparusa ni Yahweh sa mga Israelites na hindi nakasunod sa Kanya, under the country of Babylon, merong darating na comfort. So, sabi nga niya, forget the former things, do not dwell on the past, magdadal mag-dwell sa past, I am doing a new thing. Bago daw to. So, in a sense, bagong rescue na naman. Bagong deliverance ng mga Israel na nakita ni Isaiah, inaasahan ni Isaiah after all the hardship mangyayari sa Babylon. Okay. So, point lang naman, it is a good news in a sense na despite being, alam na Isaiah na masyadong may rebelde ang Israel pero may darating na comfort after that. And the promise of new deliverance. Bagong pagliligtas ulit. So in a sense, ini-exodus na naman sila. I-exodus na naman ang mga Israel. Parang nangyari sa Egypt, itatanggalin sila sa ganong sitwasyon, Babylon naman, may bago na naman silang direksyon, pupuntahan. Sana po nakuha nyo. Okay, itong part na to, medyo marami ditong text. Kasi kailangan sa natin ipakita sa Bible, sa New Testament, na na-realize na yun yung Exodus. In a sense, natutupad na yung nasakita ni Isaiah, chapter 40 to 60. Actually, 55 pa daw yun Pero marami daw yun, sabi ng mga iba, komentaryo. Pinapakita ko dito na nakikita na ng mga New Testament author. Example, yung Luke 4, yung kaganapan na inaasahan ng mga Hudyo after the exile na sa Babylon. Pagbalik nila after all the hardship sa Babylon. Sinabi to sa Luke 4:17-21. I will quote only dito. Remember, yung Luke 4 na yan, nandun si Kristo, kinukuha yung Isaiah scroll, binabasa niya, sabi, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. Directly quote niya sa Isaiah 61, verse 1. And it can be quoted sa Isaiah 58, verse 6. Follow niyo po yung presentation. Nandito sa left side yung Luke, nandito yung sa right side yung Isaiah. Ayan, ganun siya. Nilagyan ko siya ng color para ipakita na yung nire-refer ni Luke konektado dun sa Isaiah. And then, alam na lang ang impact niyan na pagkakasabi ni Christ, yung quote, yung Isaiah scroll, pagkatapos ng storyang yan, hindi siya talaga nakawala sa mata ng mga Hudyo kasi nasa under sila ng Roman Empire. Inaasahan ng mga Hudyo yan na may darating na na ililigtas na naman sila sa Roman Empire na parang nasa Egypt na naman sila. Kaya after niyan, talagang na-persecute lalo si Christ niyan After niya quote. Ayan. So, ayan, una nakita ni Luke 4 yan. Ni Luke na dumarating na yung New Exodus na as expected, pina-anticipate ni Isaiah. So next naman, ito, sa Luke 9:28-31. Nakita ulit to ni Luke. At look at the arrangement. Yung, pasensya na kung sana baliktad Sa left, dito si Luke. Sa right, yung mga binabalikan ni Luke. Tingnan natin yung storya ng Luke 9. Familiar tayo dito Transfiguration to Sana nabasa nyo rin to as you may devotion kayo, personal. Sabi, about 8 days after Jesus said this, He took Peter, John, and James with Him and went up onto a mountain. Kasama ni Lord sila James at yung mga alagad niya. Umakyat sila
nag-depart sila, pumunta sa mountain. Tingnan niyo po yung Exodus 24:15 verse 16. Si Moses went up on the mountain at pinag-uusapan diyan yung setting ng Sinai. So umakyat rin si Moses sa mountain. Actually, ganyan rin nangyari kay Elijah. Kung babasahin niyo yung 1 King 19, yung pinaka-ano niya, context niyan. Hinahabol sila ng King Ahab kasi nga papatayin yung mga propeta kasama doon si Elijah. Sa sobrang depressed ni Elijah, nananalangin na siya na kunin na daw siya ni Lord. Tapos dumating yung presensya ni Lord in the form of angel. I think sabi ng iba, theophany daw yun. Nag-anyong angel lang daw si Lord, si Yahweh, kay Elijah. Nung nade-depress siya. Tapos inutusan ng angel si Elijah na, wag ka dyan. Tapos binigyan ng provision, pagkain sa Elijah. Then, depart siya from that place, going to the mountain of Horeb. Kasi may cave doon. Doon siya magtatago muna. Sana nabasa niyo yung part na yan. Kasi nakita rin ni Luke yan. Kung paano umakyat si Moses doon sa mountain na Sinai. Si Elijah nag-depart rin papunta doon sa mountain sa Horeb. Nilagay ni Luke yan. And the appearance of his face changed. Exodus 34:29. Nung bumaba si Moses sa Sinai, ano nangyari? Nagningning muka. At ang nakalagay sa Luke 9 na yan, the appearance of his change, referring to Christ, change. Nagbago rin. Parang namalabas, nire-reenact ni Christ as recorded by Luke. Yun nangyari sa Exodus sa Sinai. Nagniningning. Parang si Moses, si Christ. Pinapresent niya Exodus motif na naman to. Retold. Si Kristo nga lang. Hindi na si Moses. And the two men, Moses and Elijah, I think that's the reason kung bakit nabanggit sa Elijah dito. Kasi nakita ni Luke yung pattern na katulad nangyari sa 1 King 19:8. Na encounter ni Elijah yung presensya ni Lord. Similar sa Exodus, nung pumunta siya doon, si Moses, nakasama niya no? For 6 days, the cloud covered the mountain. Yung presensya ng Yahweh nandun sa mountain. And the Lord called Moses within the cloud. But every time nandun yung presensya ni Lord, napupunta sa isang tao, nagre-reflect yung glory. And then, at ang pinaka-part dito, na talagang Exodus siya. They spoke about his departure. Exodo, yung Greek yan eh. Hindi ko mabanggit ang malinaw. Pero sa pinaka-original language niya, na departure, Exodus. So, in next sense, aalis siya daw dyan, siya sa mountain na yan, at pupunta daw siya doon sa Jerusalem. At yan yung sinasabi ng iba, yung departure na yan, ito na yung bagong pagliligtas ulit. Another rescue na gagawin ni Kristo. Na gagawin niya sa Jerusalem, mamamatay siya at mag-a-ascend siya. At doon, from this place, sa mountain na yan, nag-pray si Christ, pumunta siya sa Jerusalem. Doon na nag-inaugurate o na-fulfill o nagagawing ganap yung Exodus ni Isaiah. Kasi ang obvious inarrange intentional yung arrangement And hindi lang si Luke nakapansin yan. Matthew naman tayo. So, alam natin to, yung pinag-usapan natin Matthew 2 verse 15, Hosea 11 verse 1 to 1. Mata yan. Kaya kinote yan ni Matthew kasi yung totoong son, dati si Israel, ang gumanap talaga si Kristo. Actually, hindi lang yun. Sa Matthew 2, babasahin nyo, umalis sila from Israel, pumunta yung Egypt, di ba? Nagpunta na sa Egypt noon. So, nag-exodus sila. Hosea 11 verse 1, binalikan yung nangyari sa Exodus. So, kikita ni Matthew yung pattern ng Exodus dun. And in Matthew 3 verse 2 to 3, yan, ang immediate context niyan is just si Matthew, nire-record niya yan na, di ba,
si John the Baptist. Siya yung nakikita na fulfillment doon sa Isaiah 40 verse 3. Sabi, a voice of one calling, in the wilderness, prepare the way for the Lord. Siyang unang introduction doon sa bagong pagliligtas ni Yahweh sa Israel, doon sa Isaiah 40. Nakita ni Matthew yan, na si John the Baptist ang gumaganap dyan na role na yan. Ngayon naman, ito, sa Matthew 3 verse 13 to 17, meron ditong isang nangyayari, yung baptism ni Christ. Familiar naman tayo, di ba? Sabi nga niya, sabi ni John the Baptist, ayaw daw niya na si Kristo ibabaptize niya kasi hindi na siya worthy, di ba? Sabi ni Christ, hindi, let it be. So now, it is proper for us to fulfill all righteousness. And in-highlight ko siya, fulfill all righteousness. And I think, at sabi ng ibang commentators, yung fulfill all righteousness na yan, o mga bagay na kailangan niya to pa rin, itong nangyayari sa baptism niya. Sabi kasi dito, Jesus was baptized, he went up of the water. At the moment, heaven was opened. And the Spirit of the Lord, saw the Spirit of God descending like a dove. Yung Isaiah 44 verse 3, yan yung sinasabi na Isaiah. I will pour out my Spirit on your offspring, singular to, offspring. And my blessing on your descendants. And then, medyo natanggal. Isaiah 42 verse 1. May relasyon siya kasi after ng baptism, may boses doon sa Matthew 3:13-17 sa last part. Sabi, this is my son whom I love, with him I am pleased. Ito sa quotation directly. Actually sa iba, sabi ng iba, Psalm 2 verse 7 yan. Pero isang nabasa kong commentator, Isaiah 42 verse 1 yan. Kasi here is my servant, whom I uphold, my chosen one, in whom I delight. So, what nakikita ni Isaiah doon, nung sinusulat niya yan, nagiging ganap doon sa baptism ni Kristo. Siya ngayon yung tinuturo. At ito pa yung medyo meron ditong Exodus motive. Kasi, yung baptism ni Christ, maraming nakakapansin kasi pagkatapos ng nangyari sa Red Sea, 'di ba, yung mga Israel, pumunta sila doon sa Red Sea nang nahati. Sabi sa Exodus 14:21, the waters were divided. Sabi, Moses stretched out his hand over the sea, tapos nahati yung Red Sea. Tapos tumuwid sila doon. In a sense, sabi ng iba, although medyo weak ang allusion, medyo weak ang pagbalik eh. Pero yung pattern is obvious. Para daw rin yung heaven nahati at nag-descend yung Spirit of the Lord. Kasi pagkatapos daw ng Red Sea, nagkaroon ng trial na ang mga Israel. Lalong tumindi yung trials. The wilderness. If you remember, yung mga Numbers exposition ni Pastor George, after the crossing of the Red Sea, tumindi yung mga trials. At sa part na yan, Matthew 4 na. Kasi after crossing the Red Sea, if you're reading your Bible, yung sa part na yan, nasa wilderness na sila, and the trials were nag-escalate. At sa Matthew 4, si Kristo tina-trial din. Sinusubok ngayon. Sabi sa Matthew 4 sa left side, there Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Look at the word wilderness. To be tempted by the devil. So alam natin yan, yung tinatempt siya. 40 days and 40 nights. This is also what happened to Moses. Ito yung nangyari kay Moses. 40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. Parang si Moses na naman siya. He was hungry. And then, may temptation yung devil, di ba? If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Gagawin daw bread in stone. Kinote ng devil yan. I think that's what Psalms or Psalms yun. Psalm na tayo. Pero I want to highlight yung sagot galing sa Deuteronomy 8 verse 3.
Man shall not live bread alone. Familiar tayo doon. But on every word that comes from the mouth of God. Ang unang tanong dyan, bakit yun ang sagot? Well, obviously, yun yung sinasabi ni Lord sa Old Testament. Pero, itong Deuteronomy 8:3, sinabi to doon sa Deuteronomy na He humbled you, causing you to hunger, and when feeding you with manna. Remember, nung wilderness, pinapakain sila ng manna doon. Yung mga ancestor nila, hindi nakuha. Bakit? Anong intention ni Lord? Bakit pinapakain sila ng manna? Remember, nagsawa sila sa manna Gugutom daw sila, paulit-ulit na lang. Parang paulit-ulit na pagkain na lang daw. Ganun. Hindi nila nakuha, intentional. Kasi yung Deuteronomy chapter 8, babasahin nyo, parang sinesermonan yung second generation ng mga Israelites na nakasurvive sa Numbers. Di ba? Yung first generation, namatay sila dun Second generation lang ang pinili ni Yahweh. Pasaway yung first generation. Second generation is sinesermonan sila ng Yahweh, hindi nakuha ng mga ninuno nyo yung intention ko doon sa mana. Para lang umasa lang, hindi sa mana yung point kundi umaasa lang dapat sila sa salita ni Yahweh, sa presensya niya, in other words. Sabi, that comes from the mouth of the Lord. Salita. Sino ba yung salita ng Diyos na naging laman? Di ba? Man shall not live. Yung Matthew 4 na yan, temptation niya na pinattern Exodus, Numbers. Kasi nag-trial lang Israel yun So long journey. Dami na si Balak, yung mga story yan. To test them if they are satisfied with the Lord. Yet Christ accomplished it. So ganun yung pagkaka-frame. So, yan, ulit ko na aanihin to. Matthew 27, we are familiar. Yan, yung sabi, inaakusahan na siya ni Pilate, papatayin na talaga si Kristo nito. Lahat, no reply, not even to a single charge. Is Isaiah 53, the suffering servant. Familiar tayo dyan. Tapos nung namatay si Christ, di ba nagkaroon ng earthquake? Sabi, at that moment, the curtain of the temple was torn into two. Remember, it's happened on Exodus, yung unang tabernacle na yan. Yun yung instruction na the curtain will separate the holy place from the most holy. The holy place to the holy place. Holies of holies. Natanggal na yung curtain. So it signifies it's a new age. Or sabi nga nila, na-accomplish na yung inaasahan ni Isaiah na bagong Exodus. And then sa Matthew 27 verse 29, minamak siya nun di ba? So it echoes Isaiah 50 verse 6, mocking and spitting. Look, paano inarrange ni Matthew 27 yun. At obviously, alam naman ng iba na ang Matthew para sa mga Jewish Christian, may alam sa Old Testament. Tulad ng sinabi nga ni Mike last time sa preaching niya. Dapat, kaya ganun ang si Matthew kasi audience niya, Old Testament, inarrange si Matthew intentionally para maipakita si Kristo yung dapat gumanap doon. Sana tama na ang Israel nun, kasi hindi Siya ngayon tuloy yung gaganap, si Kristo. So, pinaka-point lang naman nito, una, look for the announcement of a new deliverance. Bagong rescue. The rescue ngayon, ang rescuer, si God. Christ, the Son of God. Si Matthew, hinighlight niya yung Exodus pattern in the life, death, and resurrection. Actually, ang dami nito mga kapatid. Kulang oras natin 45 minutes o 1 hour. Kahit mag 2 hours pa kulang, na isa-isahin natin yung mga patterns. Ang dami. Mula Matthew chapter 1, genealogy hanggang sa dulo, ang dami niyang mga pagkaka-arrange na parang bumabalik sa Exodus ulit. Sample lang to. Tapos, Christ fulfilled what Israel was meant to accomplish. Yung mandato, as I said, the Son of God accomplished what was mandated nung nandun ang Israel sa Exodus 19, to be a holy nation. Tapos, syempre,
yung new and greater deliverance o the new exodus, the new pag-exodus sa kanila, pagtanggal from this. Remember yung Luke 4? Papakawalan daw sila sa slavery, sa mga under the yoke of slavery, sa mga pagdurusa nila. Actually kaya nga dahilan ko bakit hindi naniwala ang mga Hudyo kay Kristo kasi hindi daw na-accomplish ni Christ yun nung time na yun. Nandun pa rin daw sila sa slavery ng Roma. Pero yung slavery na yun is sin. The slavery of sin. Kung bakit nagkaroon ng ganyang sitwasyon sila dahil sa kasalanan. At dahil doon, sa nangyari sa cross, yun na yung climax ng bagong Exodus. Another rescue. Ini-exodus na naman sila. Tinatanggal. Pero ito, hindi ito yung slavery in a form of physical. Other spiritual and of course may physical, the new heavens and new earth. Okay, since medyo marami siya, pagsama-samahin natin. Medyo alam ko na maraming text tayo. Ito lang naman ang pinaka-point. From Abraham to Israel, symbolic yung salitang word na Exodus. Ini-exodus ang mga faithful servants. Tinatanggal sa isang yoke of slavery of sin. At ina-illustrate lang siya sa naging pattern ng Egypt. Kasi maraming nangyari talagang problema time na yun. Kung babasahin ng isang modern human rights advocate, paano walang human rights sa mga tao sa Israelites under Egypt? Wala silang human rights noon. Sa isang moderno na pananaw. Pero hindi yun yung point, kundi symbol siya na redemptive pattern. Uulitin na naman. Kaya para sa mga faithful servants niya, is a symbolic rescue. Ngayon, sa Isaiah, foresaw another rescue because the failed mandate of Israel. Gets natin yan. Tapos, as I said kanina, yung gospel, in-arrange yung mga yan, pagkakasulat, because they want to retell that Jesus Christ is retold. O, parang ginaganap ni Kristo yung Israel in a sense na sinusunod niya yung mga storya ng Exodus dati ng Israel. Ganun yung arrangement, ganun yung warrant, arrangement of the Exodus motif, pagkakasulat, in narrating the story of Christ. Okay, to application. So, yan ang sagot doon sa first question. Ano yung warrant? Kasi, deliberate yung pagkakastructure eh. Luke 9, Matthew 4, Matthew 3. Bumabalik yung mga authors doon sa mga nangyayari sa Exodus. Sana maliwanag yun na let's take time, basahin ulit yung gospel. At maraming ine-echo doon. And then ito, as application sa buhay Kristiyano. Yung naging Christian tayo, parang Exodus rin nangyari sa atin. Kapag isang tao nakapakinig ng gospel, ini-exodus siya. Ibig sabihin, mula sa isang makasalanan na tao, tumatawid siya sa buhay na kasama si Kristo. Yung ginawa ni Kristo sa event ng gospel, na death and resurrection ni Christ, namatay siya doon sa Golgotha. Kapag sinasabihan siya ng good news, at nag-respond siya sa ebanghelyo, inaalis siya doon sa slavery ng sin. Inaalis siya sa dating estado ng makasalanan, nagiging makatwiran dahil kay Kristo. At ito pa, sa buhay ngayon, lalo na sa mga hindi pa Christians na, talagang symbolic yung Exodus na talagang liberation siya. Nililiberate niya, in other words eh. Na ito inaasahan ng Israel, ililiberate kami sa mga oppressors namin. Kaya nga kinote ni Luke yun eh, yung kay Isaiah. Kasi in-expect na we will be liberated. Isa victorious. Pero hindi, nagkamali sila dun eh. Yung slavery ng sin, yung talaga yung point eh. Na kung saan, in a sense, yung nangyaring death and resurrection ni Christ, victory ni Kristo. Christus victor. Although, kasama rin doon, of course, yung
substitutionary atonement, laging sinasabi yan. Pero it's a declaration na nanalo si Kristo sa death. In a sense, sa mga Christians, ng mga non-Christian, na nandun sa state na slavery ng sin, alipin sila ng kasalanan nila. Hindi pa rin sila ini-exodus. Kaya dapat tayo maging missional sa mga hindi Kristiyano pa. Kasi sila, alipin pa rin sila na dati, katulad sa Old Testament, mga physical na mga meron silang kaaway na bansa, Egypt, ngayon, pero dati, Roman, panahon ni Kristo, naging symbolic yun. Na anything nagtatrap o nagbibigay ng isang yoke doon sa tao, dahil sa kasalanan, alipin siya. Ang daming way para sabihin na alipin ka eh. Alipin ka ng pera, alipin ka ng mga ginagawa mo, kung ano sa nauubos yung oras mo, lalo na lahat naman ng different view sa Lord's Day. Ay isa lang naman ang point, nandito ka para sumamba. Madali lang malaman kung kanino ka alipin sa araw na to. Nasaan ka sa araw na to? Doon ka alipin. Araw ng linggo, libre ka. Pero saan ka pumupunta? At laging ganun. So in other words, alipin ka ng ginagawa mo. Kung saan nauubos ang oras mo, dapat sana nandito ka, simbahan. Baka kapatid, baka hindi pa tayo ini-exodus. At ganun rin sa mga hindi pa Christian, hindi pa sila ini-exodus. Kasi hindi pa sila napapakinggan yung ebanghelyo. Yun eh. Kaya nagiging major thing yung Exodus. Kasi totoo yun sa kanila ng panahon ng Israel. Totoo rin to sa mga Kristiyano ngayon. Siyempre, pagkatapos ng Exodus, ano nangyari? Temptation. Kaya may pain and suffering ang isang Christian. Kasi yung pattern na yun, umuulit lang din. We are being tested in this wilderness. Sabi ni Christ, kung pinarepil you are persecuted, may persecute ka rin. Siyempre, kasi he is being faithful lang din dun sa pattern na binigay ni Yahweh. You were chosen by Yahweh, therefore, you will be tested. At maraming, take note, nag-profess na sila daw kay Yahweh. Pero in the end, katulad nangyari sa mga Israelites, hindi pala. Katulad rin tayo nito, mga Christians. Yung pala, hindi pala totoong Kristiyano. Anyway, as I said, Christians o unchristian, missional tayo in a sense. Lagi tayo nagpo-proclaim ng gospel. So, ayun lang naman po. And then, the conclusion, ito lang naman. Pinakita ko yung pinaka-warrant na the way in the Matthew, Luke frame yung storya is like an Exodus motif. Para siyang inuulit na storya ng Exodus. Retold. Ngayon, si Kristo nga yan. Hindi na Israel. Hindi na siya yung main character. Hindi na si Israel ang main character. Kundi si Jesus Christ ang main character. Kaya sabi ni Carson, it recapitulates Israel's history but succeed where Israel failed. Therefore, Jesus is the ultimate Israel. Yun lang naman po. Thank you.